pangako nyo'y pag-Pilipinas. At promise nyo pa, murang bigas. At nangako pa kayo ng maunlad na bayan. Yun pala'y mga nalipunan. Diba, pangako nyo'y pag-Pilipinas. At promise nyo pa, murang bigas. At nangako pa kayo ng maunlad na bayan. Yun pala'y mga nalipunan. Yun lang. Ayan, resulta ng bangag na lipunan. Oh. Resulta ng bangag na lipunan, panibagong record-breaking. Panibagong record-breaking na resulta ng bangag na lipunan. Congrats nga pala sa Pilipinas. Congrats sa bangag na administrasyon sa panibagong record-breaking na nakamit nitong ating bansa ngayong taon na ito. Magandang araw Pilipinas, welcome back again sa Pinoy ang Birador. Good news itong ating nasumpungan ngayon mga kababayan. Dahil sa bangag na administrasyon, mayroong panibagong achievement ang BBM administration. Number 1 ulit tayo mga kababayan. Record holder ulit tayo. Ngayong taon ng 2025, sa buong mundo, number 1 talaga tayo. Ayon dito sa nasumpungan kong balita dito sa Hello Safe Index, number 1 talaga tayo mga kababayan. Pag-uusapan natin din itong isa pang achievement ng bangag na administrasyon. Na nabasa ko dito sa report ng PSA. Isa din ito sa pinakamalaking achievement ng bangag na administrasyon. Pag-uusapan din natin to. Pero bago yan, kung bago lang kayo dito sa aking channel, please like, share, and subscribe. Sapagkat nakikita ko po doon sa aking mga videos ay ang mga nanood po ay hindi po mga subscribers itong aking channel. Karamihan po sa mga nanonood ay hindi po subscribers. Kaya please lang, kung bago lang kayo dito sa aking channel, please like, share, and subscribe. At pakipindot na rin po ng bell all button para hindi kayo mahuhuli sa mga ganitong balita at mga reaksyon dito sa ating channel. Okay. Ito na mga kababayan. Ito na yung pinakabagong achievement nitong ating bangag na administrasyon. Ayon sa pinakabagong ulat ng Hello Safe nitong 2025, ang Pilipinas daw ang number 1 bilang pinaka mapanganib. Mapanganib pala, hindi pala number 1 ang Pilipinas sa pinakamapanganib na bansa sa buong mundo. Para sa mga turista na may safety index na 82.32 na siyang pinakamataas na naitala sa talaan ng buong mundo. Yay! Number 1 ang Pilipinas. At siya pa ang may pinakamataas na record na nai-record sa world record. Ano ba naman ito bangag? Kahit anong gawin nyo, kahit anong gawin yung pagpapabango sa tourism, bakit ganito? Isa lang ibig sabihin nito. Mahinang nilalang talaga itong ating leader. Payagan nyo kaya ako mga kababayan na ako ang maging presidente ng Pilipinas. Ipapakita ko kay Bangag kung paano maging leader. Biruin nyo.
Number 1 talaga tayo. Grabe. Woo! Basahin natin ha. Ginamit sa pagbuo ng Hello Safety Index ang 35 indicators mula sa 5 major categories. Basahin natin. Una dito, ang natural disasters. Kasama na dyan yung lindol, bagyo, at kung ano-ano pang mga sakuna. Diba? Social violence. Kasama na dito yung mga drug abuse, mga kung ano-anong krimen na dulot ng, karamihan talaga ay dulot ng droga. Armed conflict, health infrastructure, at militarization. Biruin nyo, ang Pilipinas, inungusan pa yung Colombia na isa sa pinakasikat na bansang magulo. May 79.21 lang. At ito pa, isa pa sa pinakasikat na magulo na bansa sa buong mundo. Mexico, naungusan pa, naging pangatlo lang. Pangalawa ang Colombia, pangatlo ang Mexico na may 78.42. Sinundan naman ang India na may 77.86. Sinundan ng Russia na may 75.65. Bakit kaya hindi dito sinali yung itong Hello Safe Index, ano ba to? Hawak ba ito ng mga ulupong, ng mga oligarko? Bakit hindi isinama dito yung yung Israel, Gaza, at saka Ukraine? Bakit Russia lang? Alam na this. Alam na this. Hawak ito ng mga ulupong. Pero ang Pilipinas ay kakampi ngayon ng mga ulupong. Pero bakit number 1 ang Pilipinas? Ibig sabihin ito bangag, hindi kalab ng mga ulupong. Ang lab lang ng ulupong ay si Netanyahu at saka sino ba itong presidente ng Ukraine? Si Volodymyr Zelensky. Hindi kalab ng ng mga ulupong na ito. Ito. Kasi kasunod ang Russia sa sa India. Tapos Yemen na may 74.60. Sinundan ng Indonesia na may 72.94. Sinundan ng Somalia. Isa pa itong Somalia, maingay din ito sa mga pirata dyan sa laot na may 70.80. Sinundan ng Mozambique na may 69.69. Sinundan ng Pakistan na may 68.3. Kasunod ng Venezuela na may 64.9. Kasunod ng Iran na may 61.64. Sinundan ng Syria na 60.83. Sinundan ng United States na may 59.47. Tapos Bangladesh na may 58.86. Yan ang 15 bansa na kinakatakutan ng mga turista ngayon. Kaya congrats sa'yo, BBM congrats sa'yo. Sa'yo panibagong achievement. Congrats talaga sa'yo. Dahil sa'yo, ang daming achievement ng Pilipinas na nag-number 1 tayo. Dito tayo sa pangalawang natin. Dapat natin pag-uusapan. Itong isa pang achievement ni BBM. Ayon sa PSA, tambay na Pinoy tumaas sa 2.06 million nitong April 2025 dahil dumami ang naghahanap ng trabaho. Sabi ng PSA Tapos palaging binibida nyo sa mainstream media dito sa People's Television, sa PTV4.
marami kayong mga inialok na trabaho? Nasaan? Bakit tumaas itong ano? Bakit tumaas ng 2 milyon bilang ng mga Pinoy na walang trabaho ngayon? Ito, basahin natin ha. Baka sabihin yung ano to, fake news to. Ito ay Balitang Bayan. Balitang Bayan to. Ayon sa balita, tumaas sa mahigit 2 milyon ang bilang ng mga Pinoy na walang trabaho o kabuhayan nitong Abril 2025. Dahil na rin sa mga mas maraming Pilipino ang pumapasok sa labor force at naghahanap ng trabaho, ngunit kaunti lang kaagad natatanggap. Bakit? Walang ibang gustong mamuhunan sa Pilipinas. Bakit? Number 1 nga tayo eh. Number 1 nga tayo sa kinakatakutan ng mga turista. Lalo na kayo yung mga mamumuhunan. Dahil alam nila na number 1 din ang Pilipinas ngayon sa korupsyon. Nakasaad ang impormasyon mula sa pinakabagong datos mula sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority or PSA. Sa press briefing ngayong Biyernes, sinabi ni National Statistician Claire Dennis Mapa na bahagyang umangat sa 2.06 milyon nitong Abril ang mga Pinoy na walang trabaho mula edad 15 pataas. Mas mataas ito sa 1.93 milyon na naitala noong Marso 2025. O, kita mo na? Noong March 2025, mataas ito ng 1.93 milyon. Ano nang nangyayari sa iyo, Marcos? Palagi niyong binibida na marami kayong job opening. Sa kabuuang 50.74 milyong kalahok sa labor force na aktibong naghahanap ng trabaho sa panahong nabanggit, ang bilang ng mga walang trabaho ay katumbas ng unemployment rate na 4.1%, mas mataas kaysa 3.9% noong Marso at 4% noong April 2024. Dumami kasi ang mga kasama sa labor force participation. So siya yung faktor. Pag tumaas ang labor force participation, hindi naman lahat na-absorb lahat para maging employed persons. Ayon kay Mapa. Ano na ngayon ang pinagyayabang nyo? Maraming pumapasok na mga investment sa Pilipinas. Bakit? Ang tanong, bakit mas dumami ang tambay? Kung marami talagang pumapasok na investment sa Pilipinas, lahat ng kasi ng ito ay puro kasinungalingan ni Bangag. Ayan panibagong record holder ang Pilipinas. Number 1 na kinakatakutang bansa ng mga turista. Ito. Basahin pa natin. Tumaas ng 340,000 ang mga lumahok sa labor force kumpara noong April 2024 at tumaas din ng halos 780,000 kumpara noong Marso 2025 na 49.96 milyon. Sa 340,000 na nadagdag sa labor force kada taon, tinatayang 317,000 ang nakapasok sa trabaho lamang. 23,000 ang hindi natanggap. Despite the slight uptick in unemployment, the Philippine labor market continues to demonstrate resilience and amid global headwinds. We remain on track to meet our target unemployment rate of 4.4% to 4.7% set under the Philippine Development Plan 2023 to 2028 ayon kay Rosemary Idilion ng Department of Economy, Planning and Development or DepDep. Ito na siguro yung sinasabi ni Bangag na dip. Sa kabila ng bahagyang pagtaas ng mga walang trabaho nitong Abril, tumaas pa rin ang kabuuang bilang ng mga may trabaho o may hanap buhay nasa tinatayang 650,000 hanggang 48.67 milyon mula sa 48.02 milyon noong March. May good news din pala ito may good news din pala. Kumpara noong April 2024, nagdagan ng 317,000 ang employed mula sa 48.35 milyon ayon kay Mata. Di ba? May maganda rin palang nagawa. Sa 50.74 milyon
Pinoy sa labor market. Nasa 95.9% ang employment rate sa Abril, mas mababa sa 96.1% noong nakaraang Marso at 96% noong April 2024. Mayroon pa lang mayroon din pala magandang nagawa na. Okay. Yun lang mga kababayan, maraming salamat. Huwag niyong kalimutan number 1 ang Pilipinas. Dahil sa bangag na lipunan. Don't forget to like, share, and subscribe. Pinoy ang Birador.